Ito topic natin, diretso na tayo. Update sa impeachment. May nangyayari, may mga nangyayari, sa impeachment ngayon. Medyo maganda, maganda ang mga developments. May namo-monitor ako, ha? Ah, Ikikwento ko sa inyo kung ano at ipapakita ko yung mga pruweba, resibo kung ano nga ang nangyayari. At maganda, sana magtuloy-tuloy itong magandang balitang ito at namo-monitor natin, natataranta na rin talaga ang kampo ni Sara, ha? Oh, sabi ni John Paul, ang tagal naman po ng impeachment na yan. Yun na nga eh. Yun na nga. Ang dami nang naano eh, napo-frustrate. Kaya kaya nga ginawa kong topic ito, kabunyog John Paul, kasi ang dami nang napo-frustrate, nagme-message sa akin, "Attorney, ano ba talaga? Anong mangyayari diyan sa impeachment na yan?" Hayaan nyo, ikwento ko sa inyo itong sinasabi kong ano bang latest. Ano bang latest? Ito mga kabunyog. Ha? Si Marcoleta, magsimula tayo dito kay Marcoleta. Si Marcoleta may namo-monitor siyang galaw. May namo-monitor siyang galaw. Diniscuss ko 'to kanina tungkol kay Marcoleta. Panoorin niyo yung ano ko, yung vlog ko tungkol kay Marcoleta kanina. Pero ito 'yon. Sabi ni dito, kung Dante Marcoleta sasama na sa rally, hindi raw magkatugma ang manifesto ng Kamara sa pagsuporta at kikipagkaisa kay PBBM. Ito, ang sinasabi dito, si Marcoleta may namo-monitor siya na ngayong bakasyon, habang nakabakasyon ang Kamara, may umiikot na manifesto. May manifesto, ano? May umiikot na manifesto na pinapapirmahan sa mga kongresista. Ang nakalagay daw sa manifesto, manifesto ng suporta at pakikipagkaisa kay PBBM. Pero ayon kay Marcoleta, duda niya, hindi ito simpleng manifesto. Parang ito ay papirma na para sa impeachment ni Sara. Kaya sabi niya, kasi hindi na daw susundin yung proseso na dadaan pa sa Justice Committee. Pagbalik ng mga kongresista, diretso na. Dadalhin na sa Senado. Ipapasa na kaagad yung resolusyon. At sabi ni Marcoleta, namumonitor niya itong umiikot na manifesto, yan yun. Ngayon, may katotohanan kaya yan? Posible, kasi may iba pang mga balitang umiikot eh. Halimbawa ito. May ikaapat pang reklamo. House possibly waiting for fourth impeachment traps versus BP Duterte. So, ibig sabihin, mayroong pang-apat na impeachment complaint pa. Ito bang sinasabi ni Marcoleta na pinapapirmahan tapos ito na yung gagamitin na parang resolusyon na ini-endorso ng mga kongresista ng Kamara, yung impeachment complaint? Ito na ba yon? Pang-apat? Hindi natin alam. Pero mayroon pang isang development. Sabi ni Barbers, ito naman yung kay Barbers, mga kabunyog, mga kababayan, in-interview si Ace Barbers. VP Duterte facing 3 impeachment complaints. Tingnan nyo yung sa baba na caption. Sabi ni Representative Barbers, impeachment traps versus VP Duterte may be tackled when Congress resumes on January 12. O yun. So, yung impeachment traps, yung mga complaints laban kay Sara para sa impeachment niya, ay maaaring tatalakayin pagbukas ng sesyon ng Kamara sa January 12. So, kung pagsasama-samahin yung tatlong mga magkakaugnay na balita na yan, parang ganito. May umiikot. Una, may umiikot na, ayon kay Marcoleta, may umiikot na manifesto ngayon. Sabi ni Marcoleta, yung umiikot na yan na manifesto, hindi yan simpleng manifesto. Yan ay impeachment na ni Sara. Hindi na dadaan ang proseso doon sa House Justice Committee. Mabilis na. Parang yung manifesto na yan na yung gagamitin na resolusyon ng Kamara para i-impeach na si Sara. Kumbaga, direkta na. Hindi na dadaan sa Justice Committee. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, kung totoo yan, tama yung sinasabi na may ikaapat pang reklamo. Pwedeng yan na. At tama rin na pag-resume ng session ng Kamara, January 12, yan ang unang i-discuss, sabi ni Congressman Barbers. So, kapag ganyan yung mga balita, ay maganda yan. Sana nga ganun. Sana nga ganun. Kasi marami na ang napuprustrate dito sa anong to sa impeachment na ito, ang tagal-tagal, aksyonan. Pero sana nga, itong sinasabing ito, itong mga nangyayaring ito, tungkol sa impeachment ay
magagandang balita ito, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ah, itong ano naman ang nakikita natin na natataranta na ang kampo ni Sara. Unang-una, naghahanda na rin si Sara Duterte. Yung kanyang ama na daw mismo na si Digong ang kasama sa mga abogadong magdidepensa sa kanya. Pangalawa, si Marcoleta nagbabanta na. Kapag ganun daw ang ginawa na hindi nadadaan sa Justice Committee, ay magrarally na daw siya. Siguro yan na yung rally ng Iglesia ni Cristo, January 13. Namomonitor din siguro ng Iglesia ni Cristo na tuloy pa rin ang galawan sa Kamara. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, basta tayo rin, yung rally din natin sa January 18, tuloy tayo. Natutuwa ako sa inyong ibalita na kami ngayon, dumarami ang mga vloggers na nananawagan na ng impeachment ni Sara, sasama sa January 18. Parang 20 na yata kaming nakalista eh. 20 o 25, no? Parang 25 nga. So, marami. Ngayong araw lang may 5 nadagdag sa samahan namin ng mga vloggers. Maganda ito kasi itong mga vloggers na ito, magtutulong-tulong kami sa pag-imbita para maging successful yung rally natin na yan sa May, ay sa January 18. Mga kabunyog, mga kababayan. Anong gagawin natin sa rally na yan? Kung ang Kamara hindi pa rin mag-aaksyon, parang itong mga pinag-uusapan natin ay hindi nangyayari, ay kakalampagin natin ang Kamara sa rally natin sa January 18. Ngayon, kung ang Kamara naman ay umaksyon sa January 12 at lumusot na sa Kamara ang impeachment ni Sara, ay papaabot naman natin sa Senado. Sa Senado naman ipapaabot natin, ayusin nila ang mga sarili nila. Mag-ayos-ayos sila. O yan, kaya yan po ang rally natin. Tuloy pa rin po tayo. Tuloy tayo. Kapag ang Kamara hindi umaksyon pagbalik ng session nila, kakalampagin natin sila. Yan po ang purpose ng rally natin sa January 18. Kapag naman umaksyon na ang Kamara at nandun na sa Senado, ipapakita natin sa Senado, sa mga senador, ayusin nila ang mga sarili nila. Kasi babantayan natin sila. O yun, sabi ni Litriez, yes, sa Senado na tayo. So, natutuwa akong ibalita sa inyo, i-revise namin yung poster invitation kasi maraming vloggers na ang sumasama. Marami. 25 na kami, 25 na. Kaya natutuwa ako, pag sabay-sabay kaming nanawagan, marami po yang susuporta dyan sa January 18 natin. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, hi kay Jonathan Calderon. Kahit ano siya, Sara Duterte daw siya. Okay lang, basta't wag ka lang mambabastos dito, Jonathan Calderon, wag kang magmumura dito, wag kang mambabastos. Okay?